Hirap ka na bang maka-round 3? Or even round 2, hindi mo na kaya? O minsan naman, ang tagal bago ulit tumigas? Damn! Ano nga bang dapat gawin? Alam niyo po ba yung tinatawag na sexual refractory period? Ito po ang dahilan kung bakit nahihirapan ka ulit magpatigas simula nang ikaw ay magpalabas ng inyong similya. Alam niyo po ba na ang isang lalaki kapag nasa kabataan period pa niya, Sa atin lang to. ay minutes lamang po ang tumatagal ng sexual refractory period? So, ibig sabihin, kayang-kaya po nila ulit magpatigas after nilang mag-release ng kanilang similya. Bola lang yan. Samantalang, kapag ang isang lalaki ay nagkakaedad na, medyo tumatagal na po ang waiting period natin or refractory period na kailangan hintayin. Merong tinatagal na 12 up to 24 hours bago po ito ulit tumigas. So, curious ka na ba kung bakit matagal ang inyong refractory period? Wait for it. Here it comes. Pero minsan naman, inaabot lang ng minuto or segundo, natigas ulit. Well, ang tanging reason lamang po dyan, mga madam and sir, ang mga kalalakihan po ay may tinatawag na storage area or epididymis. Dito po nai-store yung mga tamod na dapat nilang gamitin pag kinakailangan. What? So, ibig sabihin, once ang isang lalaki ay makipagtalik, meron na po yung stored na sperm. At pag nag-ejaculate yan, naglabas yung kanilang similya, mababawasan po yung nasa storage area. Ngayon, go for round 2, tumigas ulit. Bakit? Kasi meron pa pong nasa storage area. Kapag itong nasa storage area ito ay naubos na, kailangan na po ng replenish. So, ibig sabihin, bubuo ulit ang isang lalaki para ano? Para ito po ay malamnan ulit ang storage area na ito na dapat ito ay mag-ejaculate at lalabas bilang similya. Alam niyo po ba na ang isang lalaki ay nakakabuo ng 12.5 millions of sperm per hour? Wow, sobrang dami. Wow naman! Wow! So, ano po ba yung mga dapat gawin para ma-reduce yung refractory period or umiksi? Nice. Yung paghihintay ng inyong partner para yan ay tumigas ulit at free ito, mga madam and sir. Number 1, cardiovascular exercise. Walking, running, aerobics, even yung pagbabike, mga madam and sir. Napakalaking tulong po niyan. Next, number 2, i-maintain nyo lang po yung healthy body weight nyo. Number 3, kumain po ng mga masusustansyang pagkain. And lastly, kung kayo po ay nakakaranas ng health conditions like diabetes, mga madam and sir, mas mainam pa rin pong magpakonsulta sa ating mga doktor para po ito'y ma-manage at magamot.